Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko po ngayon sa video ko is tungkol pa rin sa isang Facebook page na ifinalo ko tungkol sa anxiety, depression, and stress. So may isang followers doon nag-post, sabi niya, tension and stress in the body starts with stress and tension in the mind. So sabi ko sa kanya, overload sa stress ang isang tao, dito nalalabas ang mga manifestation tulad ng tensyon sa ating katawan or iba-iba pang mga sintomas. So yun ang mga manifestation kapag stress ang isang tao. Obserbahan ninyo ang timba sa gripo. Habang dumadami ang tubig sa loob at hindi mo bantayan ng mabuti, di ba umaapaw ang tubig? Ganyan din sa tao. Kung baga, ang tubig is stress. Kapag umapaw, ang mga manifestation is yung tensyon na nararamdaman mo sa iyong katawan. Balik tayo sa timba. Puno ng tubig sa una, anong gagawin mo para ka hindi mabigatan tapos hindi masayang ang tubig? 'Di ba kukuha ka ng walang lamang timba at doon mo ilalagay ang kalahating tubig para hindi ka mahirapan sa pagdala. Sa tao naman, we need a psychiatrist to explain everything. Kung ano yung nakakapagpabigat sa ating buhay or sa ating pang-araw-araw, nakakapagpa-stress sa atin. Mayroon naman tinatawag na cognitive behavioral therapy. I hope maintindihan ninyo ang gusto kong ipahiwatig. Thank you and good luck. So sabi niya, may mga tools dyan para mawala ang stress na hindi kailangan uminom ng kung ano-ano. May activities lang na kailangan gawin araw-araw para mawala ang stress. So, that is true. May mga depende kasi kung ano yung level ng stress mo. Kung stress ka lang, that is normal kasi lahat naman tayo may mga stress. Pero kung pumasok na yung stress mo sa chronic stress at nakakaramdam ka na nitong mga manifestation like palpitation, like cramps, like yung pananakit ng batok, pangangalay ng braso, tapos may plus intrusive thoughts pa, itong mga negative thoughts na pumapasok sa iyong isipan na nagpapalpitate ka pero yung isipan mo iba yung iniisip na parang iniisip mo na nagkakaroon ka ng tawag nito ng heart attack, and then kapag masakit yung ulo mo pumapasok naman dito yung negative thoughts na baka mayroon kang aneurysm or baka may naipit na ugat sa yung utak. So ito yung mga manifestation, and hindi ito nagagawa lang ng isang mga tools na dapat kung ano man yung tools na ina-advise mo sa mga tao. Kasi pag may involved na dito na na negative thoughts, doon talaga mahihirapan ang isang tao. Kasi may mga tao sinasabi na relax ka lang, kalma ka lang, mag-pray ka lang. You know what? For me, I'm not against with that with praying. Pero kapag nasa chronic stress mood ka or nasa anxiety mood ka or panic attack mood ka, hindi ka makakapag-isip. Yung sarili mo, yes, but yung utak mo is hindi. Parang nagproprotesta yung utak mo at yung katawan mo. So, ikaw hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa sarili mo. So, dito na napapasok yung behavior mo is nag-iiba, nagiging irritable ka, nagiging mainitin yung ulo mo, nagiging maliit yung pasensya mo. So, hindi ito basta-basta na sasabihin mo lang through message or through Skype or through video call. So ganitong ginagawa ko, hindi yun makakatulong. You need talaga some expert like professional na nag-aral talaga. Kasi that's true, hindi needs ng isang tao ng medication. Like I don't know sa Pilipinas, but dito sa Belgium, kino-confine ka sa isang psychiatrist clinic. Hindi ibig sabihin na kinonfine ka sa psychiatrist clinic is baliw. No. You need there to be kumbaga to be observed, and then tingnan kung ano yung dapat mong procedure na gagawin, kasi hindi ka talaga bibigyan ng medication
kung hindi severe yung ano mo, yung kaso mo. Kasi yung kapag like me, yung kaso ko is severe kasi nagkaroon ako ng depression, PTSD, nagkaroon ako ng suicidal thoughts, nagkaroon na ako ng panic disorder. So, hindi lang siya therapy na like I mean like yung cognitive therapy, but also I take medication kasi hindi siya magwo-work kung talking therapy lang. So kung hindi mo siya i-combine ng medication, hindi ka talaga gagaling. So sa stress naman, like what I said, kapag stress ka lang talaga na wala itong mga manifestation na nangyayari, wala itong intrusive thoughts or negative thoughts na pumapasok sa iyo, yung sinasabi niyang tools, they will help. But hindi siya guarantee na 100% na it will works kasi it depends sa tao din kung yung advice mo or yung mga tools na ibinigay mo sa kanya is magagamit niya kasi may mga tao na they are very small, maliit yung kanilang mga pasensya, gusto nila agad-agad na maggagaling sila, but hindi ganun, hindi lang one snap of your finger or just take a paracetamol at gagaling ka na. No, hindi ganun. Dapat in a procedure talaga, kailangan mong ulit-ulitin, kailangan mong i-training yung sarili mo kung papaano mo i-block, papaano mo i-divert yung mga stress na nararanasan mo sa araw-araw. Kasi bawat tao mayroon na talagang stress, but depende sa tao din kung papaano nila ito inida-divert into positive way. So like what I said, kung walang manifestation na nangyayari ng mga yung palpitation, yung panlalamig, yung pananakit ng buong katawan, yung pananakit ng ulo, yung pagtaas ng blood pressure. So, marami pang mga manifestation. Pag wala nun, probably it will works this tool na sinasabi niya. Pero kapag may manifestation na nangyayari at may mga negative thoughts na pumapasok, ang taong may ganoon is imbis na makakatulong sa kanya, magiging malala yung kanyang sitwasyon at magiging siya, kumbaga mahuhulog siya sa depression. So yun ang hindi dapat mangyari, 'di ba? So ako sinishare ko yung mga knowledge at mga experience ko rin na aking mga nararanasan. Kung titingnan ninyo itong books na ito, yan din yung aking mga binabasa. Hindi lang yan, marami pa akong books na binabasa, reading books. Kung hindi ako nakakatulog, nagbabasa ako para tawag nito, para ba dalawin ako ng antok kasi if I start reading book, doon na ako parang parang dinadalaw na ako ng antok ko. So nakakatulog ako while I'm reading my book. So malaki talaga yung tulong. Hindi ako nag-o-open ng social media or YouTube or TikTok or Instagram, no, kasi yung screen nakaka-affect din yan. Imbis na makakatulog ka, hindi ka makakatulog. Okay, sinasabi na nakatulog ka nga, pero yung subconscious mo naman is gising, 'di ba? So kailangan talaga na fully na tulog ka talaga, na naka-relax ka talaga, na walang tawag nito, yung bang isipan mo na walang gumugulo kasi even na natutulog ka but your subconscious is still active, hindi ka pa rin makakapagpahinga ng maayos. So, kailangan talaga na may gabay. Kasi pag pumapasok na dito yung insomnia, nagkakaroon ka na ng sleeping disorder. So, itong cognitive behavioral therapy, it is really a big help. Kasi binibigyan ka nito ng knowledge, papaano mo maida-divert, papaano mo mai-entertain yung problema or yung mga stress na pumapasok sa'yo or yung mga negative vibes na pumapasok sa'yo. So, alam mo kung papaano mo siya ihahack, yun ang sinasabi. So, inahahack yung mga negative thoughts na i-encounter mo. May negative aura ba? Na may aura yung isang tao na mararamdaman mo yun kung ang isang tao negative siya kasi mararamdaman mo siya. I feel that before, nung bago pa lang ako nagtrabaho as a chef cook, yung mga environment talaga ng mga katrabaho ko, I really feel it na yung kanilang energy
yung energy nila is kakaiba. So, in the time nahirapan ako. Pero since na I keep on doing my psychiatrist, my consultation, I know how to block it. May natututunan ka kasi. Hindi siya nagbibigay sa akin ng mga about mga advice, but binibigyan niya ako ng ideya sa aking isipan kung papaano ko mai-divert or papaano ko maihahak yung negative aura na yun na hindi siya makapasok sa akin. So, yun ang ginagawa ko, guys. So, dapat talaga is nanggagaling sa'yo yung mga coping mechanism. Kasi pag nalaman mo lang yan sa ibang tao na sa sinasabi lang sa'yo, kasi hindi lahat mag-aano sa'yo, hindi lahat magiging makukuha mo eh. So, kailangan talaga in your way talaga na galing talaga sa'yo kasi mas unique at mas maganda yung procedure. Kasi, yung expectation mo is less kumpara sa isang taong nagbibigay ng tools na sasabihin na, oh, it works to me, 100% it works to me. Pero, pagdating sa'yo, hindi pala magwo-work. So, yung disappointed, it is very big. So, magiging deep into depression ka. Magiging deep into disappointed ka. So, magiging malala yung sitwasyon mo. So, sana itong video ko makatulong po sa inyo at sana i-share ninyo sa mga taong nakakaranas ng panic disorder, depression, stress, anxiety, or anxiety disorder. So, disclaimer lang, hindi po ako psychiatrist, isa rin po akong pasyente na naka-recover sa depression, sa PTSD, sa suicidal thoughts, sa panic disorder po. Yung disorder ko po is na-treat. May panic attack pa rin ako, panaka-naka, pero I know how to overcome and I know how to divert into positive sa aking mga negative thoughts na pumapasok. Well, hindi naman so as in dami kasi I already know how to divert it kasi in my own way sa aking pamamaraan. So anyway guys, thank you so much. Thank you for watching my video. Please comment down below and like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye.